So, yan ate, ito ate ninyang nakikita mo ay sa'yo na. Hindi mo ba in-expect na darating kami ngayon? Hindi mo in-expect ano? Kasi wala naman kami sinabi na ngayong araw kami babalik. May ilang araw na ba kami hindi nakabalik dito ate niya? Hindi ko na lang napapansin. Hindi mo na napapansin? Kung ilang araw? Di ko sure kung kailan tayo huling lumabas na napunta tayo doon sa bangko eh. May siguro mga 3 to 4 days na siguro mga ganun. Nung huli kami dito bumisita na may lakad kami. Kumain ba ako? Kumusta ang buhay? Okay naman po. Ano mga nangyari dito na sa ano nyo? Na wala kami. Ano mga nangyari? Balitaan mo naman kami dyan. Wala naman ho, ayos na. Ayos naman. Balita sa akin ni Ate Lindy, nagkausap daw kayo. Apa, tapos na ho yung ayos na. Ano bang pinag-usapan nyo? Yan po sa sa hulog sa ID. Okay na po yun, Ano? Okay na po yun, ayos na po kami. Ibig sabihin ngayon, mas nauunawaan mo na. Lahat naman ay paliwanag niya sa'yo, di ba? Apo. At balita sa akin Ate Lindy, pinakita niya sa'yo, sa inyo ninyo, kung magkano talaga yung na-save mo, di ba? Apo. May na-save ka na pala eh. Nagulat ka pa nga daw na ikaw pala yung may save na gano'n, na gano'n, di mo alam. Jacob! 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 Pero tayo, huwag ka dyan magtakbo ha, kagating ka ng aso. Aso? Ay, talaga ito si Ethan. Ethan ba pangalan niya? Tama? Apo. Okay, so ate niya, nakita mo naman na nagkaroon tayo ng problema nung nakaraan sa ID mo, di ba? Apo. At hindi tayo makakapag-open kung wala ka noon. Hindi sa atin may release yung card mo. Di ba? Kaya ngayong araw, isasama ka po namin sa munisipyo para po mag-update tayo sa PWD ID mo kasi expired na nga siya. Para mabigyan ka ng bago, then kukuha na lang tayong police clearance. Yung dalawa na yun, okay na yun. Para nang sa ganun, ma-release na tayo ng card. Ano? Ha? Kamusta yung pag-aaral? May nagtuturo pa ba sa'yo? Opo, kahapon po. Bukas ulit. Kahapon may nagturo sa'yo kahapon? Kamusta naman? Anong nangyari? Okay naman po. Mabilis po kami matapos. Kasi daw po, mabilis na rin po akong magbasa. Wow, mabilis ka na magbasa ngayon. Mabilis ka ng... Ibig sabihin, mabilis na kayo natatapos sa pagtuturo kasi hindi gagaya dati na mabagal ka. Opo. Wow, good news yun. Ate Ninya, palakpakan natin si Ate Ninya doon. Good news yun Ate Ninya. Sana magdire-diretso na yun na matuto ka na. Opo. Kaya po yung anak ko sa ninyo na iisip rin yata ang ina. Bakit? Kasi po sabi sa akin kahit po akong matutulog ko daw sila iwanan. May nagsabi siya ng ganun? Opo. Kanina yung sinabi sa'yo mismo? Sa akin po, gabi yun. Gabi? Ano kumakain kayo o ano? Hindi po, nanonood lang po kami TV. Oh, tapos anong sabi sa iyo? Anong sabi sa iyo? Po, inay sana kasi po nagpaturo din po ako kaninyo. Wow, tinuruan ka naman. Opo, kaya po Galing unti na po ako tanghaling magising kasi po nagbasa Napupuyat po ako kayo sa gabi sa opo. pagtuturo sa iyo. Wow, yan ang sinasabi kong banding guys. Sabi ko para ninyo para tayo naglalaro. Nagpapasok-pasukan ako. Oh, siya ang Sa iyo. teacher, Opo. ikaw ang estudyante. Opo. Oh, ngayon. Sabi ko, pag nabasa ko, chikan mo. Pag hindi naman, ikisan mo. Sabi ko po, ganyan kaninyo. Nababasa mo? Opo. Wow, Aisha. Yan yung sinasabi ko guys sa inyo na pinapakiusap ko kay ninyong madiin kung pinapakiusap sa kanya na turuan mo si mama mo kasi yung palang banding na ninyo yun. So ngayon, anong sabi sa iyo? Kahit daw ikaw yung matutoy ay? Huwag ko daw imanan. Sabi ko naman po, magbago ka lang talaga. Grabe. Good news ito sa akin guys. Para sa akin na nakikita kong si ninyo ay may improvement din na ganito. Para po nababasa ko po sa sarili ko talaga po matututo nga po talaga. Matututo ka talaga, nakikita mo sa sarili mo Opo. na talagang matututunan mo lahat.
Okay, so Ate Ninya, baka magtaka ka sa ngayon, hindi ko pa ibinibigay sa iyo yung mga gamit mo para sa negosyo mo, ano? Kasi nga, gusto ko matapos muna itong mga inaasikaso natin. Kasi ayoko naman naging negosyo ko tapos may iniisip kang iba. Apo, okay naman po. Okay lang? Kasi gusto ko nagnegosyo ka, nakapokus ka dun. Hindi nag-iisip ka dun sa mga IDs mo, mga ganyan. Gusto ko may peace of mind sa ate. Tsaka, yung check-up mo, nag-antay ka ba ng Friday? Ah, Nag-antay ka ba ng Biyernes? Sa amin? hindi naman po. Hindi naman, di ba sinabi ko kasing check-up mo yun? Oo, nagkaroon kami kasi ng family problem, kaya hindi kami dito nakapunta. So, inayos muna namin yung problema, and then, magpapa-schedule na lang tayo ng bago. Wala namang problema daw kay Doc. Na hindi tayo nakapunta noong Friday. Tsaka maganda guys, bago siya magtinda sa atin niya, may naiinom na gamot. Yan yung pasensya na talaga ako. Kami man, gusto namin on the spot, sige, ma-check up na kaagad para makainom na ng gamot. Kaso nga ang problema, may mga buhay din naman kaming sarili na nagkakaroon din ng problema. Kaya inayos muna namin. Paano? Sa ngayon, paano tayo ha? Mag-aasikaso ka, tapos pupunta tayo din. Pero bago ka mag-asikaso, ay may gusto lang ako sa kanila ding sabihin. Ano na pag-usapan nyo tungkol doon muna sa dalawang hinuhulugan mo? Okay na po yun. Hindi, ano ang plano? Anong gagawin? Itutuloy mo ba? Parehas? Hinto ko po yung isa, may dadagdag daw po bayad. Paano mo idadagdag? Dadagdagan po ang bayad para po matagtag po ko doon sa ano. Para matanggal ka, may idadagdag na bayad? Ano po, yata. Hindi, ganito yun natin niya. Kailangan mo lang matapos yung niloan mo doon na 3,000. Pag nabayaran mo lahat yun, pwede ka na mag-ayaw. Ha? Pag natapos mong hulugan yung 3,000, di ba nag-loan ka? Pag ano po, ang atilin din na lang ho ninyo kausapin diyan. Okay, may tanong ko sa'yo. Dumating ba sa'yo yung 3,000 na niloan? O wala pa? Wala pa po. Oh, so wala pa. Okay, so guys, ganito. Nag-chat kami kasi ni Ate Lindy, hindi daw pumapayag ang DSWD na ihinto natin niya yung hinuhulugan. Ang gagawin lang daw, mag-ano lang daw ng isa. Mag-quit lang daw sa isa, pero ituloy daw yung isa. So, Doon daw po sa may kabaong. yung kay Ate Lindy, Opo. yun ang itutuloy. Tapos ito yung i-stop yung kay Ate Isil. Tama ba ako? Okay. So, yun ang sabi ng DSWD. Hindi daw pumayag na ihinto ang mga hinuhulugan natin ninyo nito. So, wala po akong magagawa kasi hindi ko po alam pero ang ano po kasi ang trabaho sana ng DSWD ay magpayo, pero nasa beneficiaries po ang desisyon. Pero sa ganito po, hindi na po ako mangingialam, ayoko mangingialam. So, sinasabi po na hindi pwedeng hinto, so parang inuobliga, bahala na po sila. Basta ako ayoko na po doong ayoko na pong ma-stress pa sa ganyan kasi para tayo dito nakikipagkompetensya na hindi maintindihan Kaya ayoko nang ganun. Bahala na po kung talagang gusto nilang ituloy, bahala po sila. Kung gusto nilang ipatuloy, si Ate Ninya na po ang bahala doon. Labas na po ako doon. Basta sa akin, ipag-iipon ko siya para sa kanya. Yun na lang po. At masakit din sa ulo na parang pakiramdam mo na nakikipagkompetensya ka sa mga nasa kinauukulan na hindi naman, di ba? Kasi nga, kung ako tatanungin, ay iba pa, ko talaga yun, iba pa stop ko parehas. Tapos mag-SSS na lang sa Ate Ninya. Pero, yun nga, dahil may maganda din namang paliwanag nga si Ate Lindy doon sa hinuhulugan sa kanya nakita kong okay din naman yun. Kaya kung isa ay i-stop, okay na po yun. Tapos kung itutuloy nila yun, sila na pong bahala. Basta na lang, support na lang tayo doon sa na yun. Hindi na para makipag-argument about dyan. Ano Ate Ninya? Opo. Hindi na kami para makipagtalo pa sa ganyan Basta po kung sinabi ng DSWD yung ituloy mo, bawal kang hindi maghulog doon sa mo, gawin mo na lang. Ha? Kasi mamaya tanggalin ka nila sa 4-piece.
kapag hindi mo yung ginawa. Kaya nagtatanong-tanong din ako kahapon kayo ba na nakakatanggap ng 4-piece, inuobliga din ba kayo mag-ipon, maghulog sa ganito? Hindi naman daw. So baka nakita lang ng DSWD na sa atin niya ay walang sapat na kakayahan para makapagtrabaho pa, kaya inuobliga siyang mag-ipon-ipon. Baka ganun na lang siguro, isipin natin. Ha, niya. Opo. Sige po, mag-asikaso ka tapos pupunta po tayo doon. Ha? Opo. Tapos mamaya mayroon ako ipapakita sa iyo. May papakita ko si mamaya pag biyahe natin, okay? Sige, antayin natin si Ate Ninya. Tara guys, saka-ready na si Ate Ninya. Bilis Parang kakapasok pala ng pinto natin niya. Paglabas, okay na agad. Ayoko po yung... Ganda talaga ni Ining. Nagagandan talaga ako sa anak ng mga Ate Ninya, oh. Ayoko kasi po yung Grabe. magantay pa ng matagal. Ha? Ayoko kasi yung pang yung tabigan. Ayaw mo kami magantay ng matagal. Yung kasi po ay ba yan. Grabe, Ate Ninya, akin na lang yung anak mo. Ganda ni Ining. Grabe. Oh, Akong ligo yan. wow, warang artistahin naman si Ining. Alagaan mo mabuti natin niya, ha? Huwag mong papabayaan niya si Ining. Ay nako. Yan ang yaman mo, napakaganda niya. Bibi, ganda oh. Abo. Maganda pa sa kanyang ate daw. Oo naman. Marami na. Hindi, maganda din naman yung isa mo anak. May magkaiba lang sila ng ganda. Nakita ko pa lang yung sasakyan ko yung marka ko. Kabahan na. Ha? May naalala kasi ako doon. Alin? Doon sa sasakyan yung pula. Ayun, yung sasakyan namin pula. Opo. Ano naalala mo dyan? Alala mo. Yung tatay mo? Ha? Bakit? Ay, kasi yan yung gamit namin nung panahon na nandiyan pa si tatay, ano? Opo. Okay. Doon si Ethan, oh. Kakalabas mo lang? Kamusta yung school mo? Okay lang? Wala ata dyan sila Ate Linda, no? Ano, andyan? Marcos! Isa si Ate Lindy. Mamaya na lang, paghatid natin sa iyo. At habulin natin yung oras. Tara. Yun o, magkasama ng team at si Ate Ninya. Again, nasa labas na naman sa Ate Ninya. Gustong gusto na Ate Ninya, naglalayas. Diyan yung masaya si Ate Ninya eh. Hindi, ano tayo, kailangan kasi siya doon. Siyempre pag-update ng ID, siyempre sa kanyang ID yun. So, sasamahan lang natin siya. Para nang sa ganun, may isaayos natin, may magawa tayo. Kasi hindi natatapos yung mga listahan natin kapag hindi natin to trabahuhin eh. Kikiraan ho. So pagkatapos na ito, check up, then negosyo, then paayos natin yung ano ni Ate Ninya, yung kanyang mga ngipin para sa boost ng confident niya, mas ma-boost. Yun yung mga kailangan nating trabahuhin para kay Ate Ninya. Right? So may dadaanan tayo Ate Ninya, ha? Meron ako sa iyong ipapakita, bago. Bago, may papakita ako sa iyong bago. Dadaanan natin. Ha, Ate Ninya? Okay. So guys, nandito na kami. Ito yung sinasabi ko kay Ate Ninya na dadaanan namin ngayong araw. So Ate Ninya, anong nakikita mo dito? Manggahan. May kubo. May kubo. May baka. Ano? So, yan ito Ate Ninyang nakikita mo ay sa'yo na. Joke lang. Joke lang Ate Ninya. So, dito kami ngayon kasi gusto ko sabihin sa'yo na dapat ito, malapit sana tayo maging magkapit-bahay. Alam mo kung bakit? Kasi dapat itong lupa na ito na nakikita mo ay kukunin sana namin noong mga panahon na talagang kailangan ka naming tutukan. Ito guys, kaya lang namin to dapat naisipan na kunin na malapit kay Ate Ninya noon kasi nga
para din malapit kay Ate Ninya, pwede kami bumisita madalas. Iniisipan namin ng paraan. Kaya yun, dapat kukunin na namin to. Pero yun nga, nagkaroon din ng konting doubt dito sa area. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit. Pero yun, nakikita nyo. Maganda sana Ate Ninya, no? Maganda ba yung lupa? Kung ikaw tatanungin mo, magugustuhan mo kaya, nagustuhan mo ba itong lupa? Kasi presko, tapos malapit sa inyo. Kung ikaw tatanungin, gusto mo ba kunin pa namin ito para magkapit-bahay lang tayo? Ha? Hindi ko po alam sa inyo. Para anytime, pwede kang magtambay sa bahay. So, wala na na to baka may nakakuha na nito. So, dinaan ko lang kasi dito naman yung daan palabas namin Latin niya. Madadaanan namin to. Kaya, pinakita ko na rin sa inyo. So, maganda sana tong area. Simula sana yan hanggang dun. Simula dito hanggang dun. Malawak din. Halos, di ko alam kung 1 hektarya mahigit. Parang ganun, itong lupa na to. So, yun. Sayang lang. Magkapit-bahay sana kami ni Ate Ninya. Ano Ate Ninya? Bakit po kayo nagkapunta? Ha? Ano po ito? May may-ari nito, pinagbibili sa amin. Nagpunta na kami dito ni Commander, ni Mrs. Tinignan namin to ni Mrs. Kasama na si JM, kasama ka tsaka si Luke. So tinignan namin ito at desidido naman kaming kunin that time. Kaso nga lang, yung nadaanan namin na area, medyo conflict para sa akin, medyo hindi okay para sa akin. Kaya hindi ko tinuloy. Joke lang Ate Ninya, dinaan lang kita dito para malaman mo na sana noon gumagawa kami ng paraan para lang mapalapit kami sa iyo. Akala ko naman po may bagong natutulungan kayo dyan. Mamaya may pupuntahan tayong tinutulungan namin. Ha? Okay, tara. Wala ka pa nun runs pala, no? Nung nagpunta kami dito, umuulan pa nun kasagsagan ng ulan, pero sa sobrang desidido nga talaga kami kahit maulan that time, pumuntahan namin to kasama yung mga agent, pinaliwanag nila sa amin. Tara! Okay guys, sayang, hindi ko na ipakita sa inyo yung reason kung bakit hindi namin tinuloy. Kasi, ayun, nadaanan na namin, nakalimutan kong videohan. Ano siya guys, tubuhan, napakalawak na tubuhan, tapos wala mga street light, then wala masyadong bahay, kaya nag-alangan ako na kung magpapatayo kami dito ng bahay ni Commander, gusto mo lumabas this oras ng gabi, medyo creepy, at bukod doon, syempre for safety ng pamilya, medyo delikado talaga. Ito, meron pa nga madadaanan na tubuhan pa, ayan yan, yung dun sa kabila talagang isang malawak na tubuhan talaga siya. Yan, puro ganyan, tas wala masyadong bahay. Kaya para sa akin medyo nakakatakot tirhan. Ayan malawak na tubuhan. Although presko sana, maganda yung yung surroundings, pero yun nga lang, tsaka malayo masyado na sa kalsada. Kaya pag anytime may gusto kang bilhin, hindi ka kagad makakabili kasi ang layo pa ng labasan dito. Ayan tubuhan lawak na tubuhan. So yun yung nakwento ko sa inyo, kasi nga that time ay masyado pang kailangan tutukan sa Ate Ninya noon, iba pa yung sitwasyon ng Ate Ninya noon. Kaya that time sabi namin maganda na makakuha ng lupa malapit kay Ate Ninya para nang sa ganon mas matutukan si Ate Ninya. Kaya kaya diyan kami pumunta ni Commander, kaya naisipan namin kunin sana yon dahil din kay Ate Ninya, hindi lang din dahil para sa amin, dahil din sa kanya. Pero yun nga, dahil dito sa area na ito, kaya kami nag-cancel noon. Okay, so may bako, diretso na tayo sa sa mismong lakad talaga natin ngayon. Pupunta tayo ng munisipyo ng Rosario, Batangas. Babiyahe tayo para ayusin ang mga IDs ni Ate Ninya. Tara! We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine.
So guys, nandito na kami ngayon na Ate Ninya sa munisipyo nila ng Rosario. Yan, tara Ate Ninya. Para makapagkasikaso na tayo, umabot tayo at baka mamaya magka-cut off na sila. Wala tayong maalalakad ngayon. Tara. Okay, una ka. Nandito lang kami sa likod mo para umalalay. Karating kami sa bahay niya. Eh, ikaw naiyak ka pa. Pag may namimiss. Hindi, naiyak ka pa. Pag may namimiss. Pag inaaway ka na, Hindi siya naiyak si Ninya. Masaya na. Sarap ng buhay ni Ninya ngayon. Ano, kasama yung anak, tapos maganda ang bahay. Oh, saan ka pa? Fill up. Kaya mo magsulat? Dito mo kayong sulat niya dun sa ID niya isa. Nanginginig po yan magsulat. Oo. Ang kumano ho ko siya. Nanginginig yun. So, yun guys, okay na. At kuha na si Ate Ninya. Mabilis lang pala. At naitama yung mga mali. At saka yung sa PhilHealth niya, kinakailangan pa lang sa lipa. Pero pwede dito, naka-time out lang ngayon. Pero pwede naman, by next day, i-follow up dito para lahat ng ID niya may tama. Bilis lang Ate Ninya, no? Opo. Tapos na agad. May ID ka na. Makakuha na tayo ng ng card sa bangko. Di tayo. Ayos guys, so bilis lang ng transaksyon. Tuwan-tuwa sila kay Ate Ninya dun sa loob dahil malaki-laki na nga yung pinagbago natin Ninya. Then ngayon, bago tayo umuwi, tatanungin natin sila kung gusto nilang magmerienda or something para makadaan tayo. So Ate Ninya, nagtanghalian ka na ba? Ha? Nagtanghalian na po ba kayo? Magahan lang. O kakain muna tayo bago tayo uwi, bago ka namin ni Ate, kakain muna tayo para naman maka pagmerienda ka. Hanap tayo guys dito lang pwede nating makainan para sa Ate Ninya ay may lamanan dyan bago uwi. Okay guys, so dito kami sa isang kainan dito sa gilid lang. At kasama na sa Ate Ninya at kakain muna kami ngayon guys. Dito kami ngayon sa restaurant. Malapit na to kala Ate Ninya. Siguro mga 10 minutes na lang nandoon na kami sa kanila. Then si Ate Ninya kasi hindi naman nagsabi kanina na hindi pa pala nagtatanghalian. Seryoso ka, hindi ka pa nagtatanghalian? Nakita mo kung gaano katuwa sa yung mga nasa DSWD? Tuwang-tuwa sila, no? Kailan ka ba huling pumunta doon? Pa. Kailan ka huling bumisita doon? Yung pong kasama ko po ang Ate Lindy ata po. Sa Ate Lindy? Nagbisita kayo doon Ate dati? Lindy nga po. Naalala mo na sa Ate Lindy? Kailan yung matagal na? Apo. Sabi ko nga po magbisita po sa bahay. O, ini-invite na Ate Ninya Kasi po nagbisita po siya sa akin, hindi po buo ang bahay. Hindi pa buo. Natutuwa ako at si Ate Ninya ay kumbaga siya ng mga taga DSWD rin, kumbaga isa rin sa Ate Ninya sa nila, parang ka-close nila, parang ganun. Kasi sabi nga nila, pumunta daw sila doon kay Ate Ninya, yun nga lang daw, hindi daw tayo inaabot, hindi tayo na aabutan. Kaya yun, natutuwa naman ako sa pag-welcome nila kay Ate Ninya kanina doon, na natutuwa sila, nagtutumpukan sila doon. Mabait naman sila sa'yo, no? Okay, so ngayon Ate Ninya, natanda mo yung sinabi nila kung anong kailangan mong gawin? Sa ID mo, hindi? Paparemind ko sa'yo. Yung ID na bagong bigay sa'yo, lagyan mo daw ng picture mo. Tapos ipalaminate mo. Pagka-laminate, ibigay mo yan kay Ate Lindy bukas. At kung pupunta si Ate Lindy doon, dadalhin niya yan para
maayos yung sa solo parents mo. Tapos bukod doon, ipadala mo din yung form ng PhilHealth mo sa kanya para ma-submit. Ha? Kasi wala daw Kayo ngayon. naman po dadaan. Kayo na lang po magsabi. Baka malito ka. Baka hindi mo masabi. O sige, ako na lang magsasabi. Ha? Pero at least ngayon, naayos natin yung mga ID. O, tanda mo na kung kailan ka pinanganak. Tanda mo na. Sige daw, kailan? Tapos po, pag po nahatid ninyo po ako doon, tuloy na po ako sa bahay. Baka po may sasabihin po sila sa inyo, hindi naman po masabi kasi po kasama ninyo po. Huwag kasama ka. Okay, sige. Ay, kung kayo ninining. Oh, yung tinatanong ko muna sa'yo, anong kapanganakan mo? Ano? Kung alam mo na. 26. Ha? 26. Anong 26? November 13. November 13, 1996. Nagtatawa si Ining sa akin. Ba't tinatawanan mo ako ngayon, close na tayo ngayon? Close na tayo ngayon, Ining? Hindi ka natakot sa akin ngayon, hindi siya sa akin takot ngayong araw. Okay, sige, Ate Ninya, ako nang bahala, ha? Kung gusto mo, diretso ka na lang sa inyo, diretso ka na lang. Ako nang bahala magdaan doon kala Ate Lindy. Ano? Okay, sige guys, antayin lang namin yung foods, then kakain lang kami. Tapos diretso na kami doon kala Ate Ninya para ihatid si Ate Ninya doon at kausapin ko na rin si Ate Lindy. At saka may gusto si Ate Lindy yata sa akin ipaliwanag about doon sa inuhulugan niya na isa eh. So papakinggan din natin syempre yung side nila Ate Lindy about doon para naman mamaya hindi nga tayo naiintindihan na about doon sa hinuhulugan. Pero yun nga, yung nasabi ko sa inyo kanina na sinabi na ng DSWD na hindi daw sa atin niya pwedeng huminto sa pag-iipon, labas na po ako doon. Yun na lang po masabi ko, ayoko pong makipagtalo pa. Basta kung ano na lang yung suggestion din ng iba na para kay Ate Ninya, doon na lang din po ako. At kami naman, gagawin na lang namin din naman yung sa side namin kung ano yung nararapat na gawin namin. Sila yun yung paraan nila para makatulong. Yung paraan naman namin para makatulong, gagawin na lang din namin. Ano? So, sana wag kaming wag kaming sisihin ng mga viewers kung bakit pumayag kami na hindi hinto lahat yun. Kasi nga, DSWD po yung nagsabi na wag daw ihinto ni Ate Ninya yun. Okay, sige. Kain lang muna tayo. Antayin lang natin then biyahe na tayo agad. So guys, thank you kay Lord at tapos na kaming kumain ni Ate Ninya. Si Ate Ninya hindi masyadong kumain ng ayos. Ang ginawa, take out na lang at ibibigay daw niya sa sa mga anak niya. Hindi ka sanay Ate Ninya? ano sa pakilasa mo Ate Ninya? Anong pakilasa mo? Iba talaga sa kanin. Hindi pala sanay siya Ate Ninya. Sa gustuhan ko din na matikman ni Ate Ninya yung mga ibang pagkain naman. Pero hindi sanay sa Ate Ninya sa Arabic foods. Ha? Kaya po hindi ko po naubos. Kaya nga Ano ba yung mga paborito mong pagkain Ate Ninya? Kagaya ng, ano ang mga paborito mong pagkain? Ulam? Ulam ha. Oo, anong paborito mo? Marami na. Kagaya ng ano? Sa ulam pala, hindi ho gulay talagang gusto ko. Ano? Kagaya po sitaw, talong. Oh, di gulay yun! Gulay? Apa. Gulay ang gusto mo? Gulay talaga po, ayaw ko pong ulam. Ayaw mo ng karne? Okay. So, ang ibig sabihin natin niya, gugulo lang kay Ate Ninya. Ang gusto daw niya ay gulay talaga. Hindi daw siya mahilig sa karne. Yung mga sitaw, yan daw yung mga paborito niyang ulam. Ngayon, Rans, alam mo na kung anong ituturo mo? Ha? Adobong sitaw. Ginataang sitaw. Kumakain ka di ba ng ginataan natin niya? Sitaw po. Sitaw ba? Tama-tama yung sinabi ni Rans ginataang sitaw. Hayaan mo at makaluwag-luwag tayo ng oras sa Atin Ninya. Yung wala kami masyadong iniintindi. Mapasyal kami sa bahay mo at si Rans ay magtuturo sa iyo. Sobrang pa lang ng schedule namin ngayon guys. Sobrang hirap pa lang din talaga kasi anong oras na rin kami nakakalabas kasi nga gawa ni Marcos. Kasi yung yung hatid sundo niya ay na dati ay
medyo mahirap din daw yung schedule, kaya kami yung naghahatid sundo pa kay Marcos. 10:30 pa yung out niya, so kailangan pa namin antayin yun bago kami makapag-mission. Kaya talagang hirap talaga. Pero kita nyo naman, ginagawa naman ng paraan para magawa pa rin namin yung mga kailangan gawin, lalo para kay Ate Ninya. Dapat Ate Ninya may pupuntahan pa tayo ngayon. Kaso nga lang, tinitingnan ko yung oras, alas 4 na, sabi ko kapos na tayo sa oras. Pero dapat talaga meron. Malayo-layo yun. Di bale, kapag sa isang araw, pag nakapag-open at nakuha na natin yung card mo sa bangko, didiretso tayo doon. Tininya, Apa. meron ako sa yung ipapakilala, hindi mo pa siya nakikita. Hindi mo pa siya nakikilala. Apa. Okay lang ba sa'yo? Sige pa. Okay. Buti pa si Ining, kumain kanina. Si Ining yung nakarami ng kain eh. Lagi ho yung kumakain, hindi ko lang ho talagang nadamihan kasi mahirap na bata. Oo nga pero... May kain-kain, mamaya pala masama na pala lasa. Okay. Kaya nagsusubay-bay rin ako dun sa... Pero yun, yung bata, buti pa yung bata kanina kumain ng ayos dun sa Arabic Foods. Sana hindi naman magsakit ang tiyan ng anak natin niya. Tingin ko hindi naman siguro kasi hindi naman yun tingin kong makakasama dun sa Pero depende pag nanibago. Dati na ba siyang kumakain ng kanin? Opo. Okay, dati na pala. So wala nang problema yun. Akala ko nga ngayon mo lang pinakain ng kanin eh. Dati na palang pinapakain ng rice, so walang problema yun. Kung alis ninyo mamaya, kailan po kayo babalik? Kasi pupunta lang po ako doon sa Kakang Minda. Kukunin ko po yung payong ko. Saan yun? Nadala lang po yung anak. Yung doon po sa may school. Sa pa-school pala. Kailan ka pupunta? Titingnan ko lang po bukas pahapon. Kasi po, papasok muna po. Iniisip mo baka dumating kami na wala ka. Opo. Kaya po kung hindi basta po umaalis eh. Okay. O sige. Magsasabi naman ako Ate Ninya sa mamaya pagkatid namin sa iyo kung kailan possible kami makakabalik dito sa iyo, ha? Pag may sasabihin kayo, punta na lang kayo sa bahay. Sige Ate Ninya. Kasi kakausapin pa naman ninyo Ate Lindy. Okay, sige po. So guys, andito na rin naman kami sa Barangay Salao. Papasok na rin to kala Ate Ninya, then kita-kits na lang tayo doon sa mismong bahay ni Ate Ninya. Ano sabi mo Nagpunta sino? Mampe, Nagpunta sa bahay nyo. opo, nagbisita talaga po sa akin. Kasi po yung daw Pasko, hindi po ko nagpunta po sa kanila. Oo. Sabi ko naman po sa Mampe, naiintindihan ko talaga po siya sa kanyang kalagayan. Kaya hindi na lang po ko tuwaan sa inyo talaga. Kaya po Siya yung bumisita sa'yo. opo, kaya sabi ko na lang magpagaling na lang po ang ninang. Ninang ba ni Ining yun? Apa. Yung kasing teacher na una nagtuturo kay Ate Ninya may karamdaman yun. Pera. Ha? Nagapot po siyang 100. Unang kita ko daw sa tindahan. Wow. Kasi yun nga yung teacher niya. Na ang dami niyang pinagdadaanan din na sakit kaya siya nag-stop dati kay Ate Ninya. Pero yun, sana gumaling din si ma'am kasi mabait din siya eh. Kasi imagine niyo na nagtuturo din siya kay Ate Ninya ng libre. Nilalakad niya yung simula dito sa bahay nila papunta doon kay Ate Ninya. So mabait din siyang tao na sa likod ng dami ng karamdaman niya na halos pinagsak na sa kanya lahat eh, gusto niya pa rin gumawa ng mabuti. Kaya yun, thank you kay ma'am. Ito yung bahay nila dinadaanan namin. Minsan na kami in-invite dyan. Birthday party yun, pinakain kami dyan ni ma'am. Yan, birthday niya pala. Yan dito. Yan yung bahay nila, grabing lawak yan yung bahay ng teacher ni Ate Ninya dati na nagtsatsaga din na siya ay maturuan, di ba? Okay, papasok na to. Mga 3 minutes, doon na kami. Alright, thanks kay Lord sa safe na travel namin. Nandito na kami ngayon nila Ate Ninya sa lugar nila, sa bahay niya. Success na naman yung lakad natin Ate Ninya, May nangyaring maganda sa lakad natin at may isa tayong naayos ngayon. Sana makompleto natin lahat yan na maayos. Pero guys, makakuha na si Ate Ninya ng card niyan. Kukuha na lang kami ng barangay clearance. Then itong ID na gamit niya. Tapos yun, okay na.
pwede na kami mareleasean ng card. Dito si Karis. Si Karis! Macho ah! Magandang hapon. Si Ate Isi lang dyan? Wala, nagtitinda. Nagtitinda? Tay, magandang hapon po. Si tatay. Oh, tayong bata dito. Dito sila ninyo. Si Lea. Ah, nagkakain si Lea oh. Oh, bigyan mo ng ulam. Tinin niya, may take out ka. Kawawa naman oh, inuulam may sardinas. Oh. Bigyan ng, nagkain ka na ninyo. Kamusta ka? Okay naman, natutuwa ako. Good boy ka, good boy. Kasi tinuturuan mo pala si mama mo, no? Good job, yan, maganda ninyo, sabi ko sa iyo eh. Kasi, di ba, nasabi ko sa iyo ng ano nakaraan, naturuan mo siya para pag umalis kami, mapag-aaral niya pa rin kayo, di ba? Good job yun. Kakauwi nyo lang? Kanina pa? Ninyo? Kakauwi lang. May nararamdaman ka ba? Wala naman. May sakit sa'yo? Okay. Ikaw, may sakit ka? O as usual, may sipon. Sige, kain. Bigyan mo ng ulam. Atin niya, sa'yo take out mo. Bigyan mo siya ng ano, may take out ka eh. Para may ulam si Ining. Kumain ka din ninyo. Baka nagugutom ka. Okay, so Ate Ninya, di pa pala ako nakaano sa'yo, no? Okay, so isang mic lang po mga. Okay, so Ate Ninya, sana kapag ganitong lumalabas tayo, ilalabas ka namin, sana kahit pa paano nalilibang-libang ka. Opo. Nalilibang ka kapag ganito? Talaga po, malaki talagang bagay po sa aking sarili. Yung nakakalabas-labas ng ganito, ano? Opo. Hindi yung lagi ka lang nandito, ano? Biya mo, marami pa tayong magiging lakad, kaya maraming beses ka pang lalabas. Makikita ko po ng tao para anting kasi kalala ko hindi ko matanda. Hindi mo mamukhaan, parang namumukhaan mo pero di mo alam yung pangalan. Opo. Kasi kanina may nagbati kay Ate Ninya doon, viewers. Sabi niya parang nakilala na niya, pero nakikita na niya, pero hindi niya alam yung pangalan. Mas magiging familiar ka kung madalas ka rin minsan nasa labas, ganyan ano. Yung mga kakilala mo, mas magiging familiar sa'yo. So yung dinaanan natin kanina, andun pala yung nakatira yung isang ninong nito na tinutukoy mo sa akin dati. Opo. Doon yun, bahay niya. Opo. Mabilis lang po ang takbo ninyo sa sakay. Kaya po hindi ko po maturo sa inyo ang bahay. Okay. So may kumpare pala ako doon. Kumpare. Kasi dito kami dumaan sa kabila. Hindi na dito. Medyo okay naman. Mabilis-bilis naman na nakalabas kami papunta ng Rosario. Hindi lang po siya duwating talaga Pasko. Mga bagong taon. Kasi po busy talaga po siya eh. Nagbababoy. Nagbababoy. Kahit nakakalungkot po yun. Kasi nakakamiss talaga po yun. Ano mo ba siya, pinsan? Opo. Okay. Si Ninyo po, ang tawag po daw, umpe. Umpe. Opo. Ano ba sa Batangas yung ibig sabihin ng umpe? Tito? Ano ang ibig sabihin ng umpe? Tito. Opo, ganyan na. Tito ano? Okay. May mga natututunan tayong ano. Matagal na rin kasi akong ano limot na sa mga salita ng mga ibang term ng Batanggenyo. Kasi Batanggenyo yung nag-iisa na lang yata na Pilipino industry, community na gumagamit ng mga gumagamit ng malalalim na salita ng Pilipino, no? Kayong mga Batanggenyo na lang yun. So okay, sige Ate Ninya. Ito may bigyan muna kita ng ano, babalik kami sa isang araw. Ha? Po, araw. Dadalang kita ng grocery tsaka bibigyan kita ng cash. Pero ngayon, bigyan muna kita ng pandagdag pang gastos mo. Bigyan mo muna to. Sukli ko niya. Bibigyan kita ng allowance mo sa isang araw, ha? Gasusin mo na muna yan. Salamat po ulit. Okay. Sige Ate Ninya, basta yung ano mo, yung cash mo, ikaw nang bahala. Marunong ka naman na mag-budget, matanda ka na. Opo. Tanda ka na, 29 ka na eh. O ano ulit ang birthday mo? Ngayon po, alam na ninyo talaga kung pasan ako kahit bukas o sabay. Okay, sige. Basta kung bukas pupunta ka doon,
Sa isang araw naman kami babalik dito. Ano? Oh, bago kami umalis, ilang taong ka muna ngayon? Papasok mo Ate Ninya, sagutin mo muna ako, ilang taong ka na? 29. Anong birthday mo? Hindi ko na. November 13. 1996. Okay? Oh, para at least ngayon, utay-utay nating na iba pa alam kay Paano Ate po Ninya yung mga ano niya. Ay, pwede po yung picture ko diyan. Oh, pwede mo nang tanggalin yung sa lumang ID mo eh. Tapos yun na lang yung idikit mo. Kasi expired naman na yun. Hindi. Kinuha ba nila o nasa iyo? Diyan po. Yung luma? Oh, pwede yun. Tanggalin mo lang yung laminate niya. Kung pwede, pagupitin mo na lang yun. Huwag mong tatanggalin yung picture mo kasi masisira yun. Mayroon pa ako diyan. Ah, meron ka pa? Oh, hindi na kailangan. Meron ka pa pala. Itabi mo na lang yung souvenir mo din naman yan. Ulit ko lang po. Hanggang kailan po ninyo ako bibigyan cellphone? Talagang gustong-gusto mo na ba talaga? Ate Ninya? Talagang gustong-gusto na ba talaga magka-cellphone? Oo, sige. Pagbalik ko dito, dadaling ko na. Bibilang kita. Kasi po, kagaya po ma'am. Kasi busy tayo minsan eh. Lalakad. Ah, para masabi mo na, ma'am, may lakad kami ngayon. Po kayo tuloy dito. Oo, may lakad okay. po. O sino pa ang mga gusto mong talagang i-text ba para alam ko? Sino? Pinsan po. Pinsan, kuya. Opo. O sige. O sige, ganito Ate Ninya. Total, gustong-gusto mo talaga. Basta, sana maunawaan mo akong hindi muna Tuturo rin naman po ang si ma'am. Magpapaturo na rin po ako mag-cellphone. O habang sige, nandiyan po si Ate Ninya, ganito ha. May papakita lang ako sa iyo. Willing akong bilan naman kita. Maliit na bagay lang naman yun. Pero, hindi mo na kita mabibilan ng gantong mga cellphone. Okay lang po. Talagang pang text lang. Ha? Sana maunawaan mo na hindi pa kita pwedeng payagan sa ganito, ha? Okay, sige. Naunawaan naman ni Ate Ninya. So guys, may si Ate Ninya kasi kanina na pinanood niya si Nanay na vlog natin kahapon. So nakita ni Ate Ninya yung sitwasyon ni Nanay kung anong klaseng sitwasyon meron siya. Then si Ate Ninya may gustong ipanawagan sa mga viewers daw niya. Sa lahat po tumutulong po sa akin. Sana po matulungan po rin ninyo si nanay namin po. Kakaawa rin po yun. Para po may ano po, tahanan din po kanya sarili. Sarili. Yun. So, ayan guys, sa atin niya na mismo yung nag-ihingi sa atin ng tulong para kay nanay. Pati kami guys, kasi kami hindi naman kami malaking charity vlogger. Kami ay simpleng charity vlogger lang. Maliit lang kami kumpara sa iba. Pero, lahat ginagawa namin, makakayanan namin. Kakaawa nga rin po si nanay. Nakita mo na iyak kanina, no? So, yun, sabi natin niya kami rin, lahat kami ng team ay Para pong ano, mabait talaga po yung matanda. Kita ano? Kita naman. Rin po sa mukha. Kita naman sa ano niya. Kita rin naman po sa mukha ang taong mabait Mabait talaga. Totoo yun. Kasi si nanay yung anak niya kahit na 80 na kasi siya, 80 na. Yun po, kung nanonood po siya, nanay, tuwala lang po tayo sa Lord. Hindi tayo talaga Babayaan. Tama yan. So, pati kami ng team guys ay talagang humihingi ng tulong para kay nanay kasi may malaki kaming plano para sa kanya. Ito yung isang biglaan na sorpresa para sa kanya. Kaya sana sa mga willing po na tumulong din kay nanay ay makapag-ugnayan po kayo sa amin. Sa mga hindi pa nakapanood kay nanay, panoorin niyo po ang title po ng thumbnail. Sa thumbnails ay inabandona at bakit ka nakatira sa ganyan. O ilalagay ko na lang din yung thumbnails, yung picture para mahanap nyo. Panoorin nyo guys, talagang dudurugin yung puso nyo nito ni nanay. Talagang deserve niya ng tulong. Kaya meron sana kaming gustong pag-ipunan para sa kanya. At kung may kukuha agad natin yung malilikom agad natin on the spot, so sorpresahin natin si nanay ng malaking sorpresa para maranasan niya. Okay guys, yun lang. At okay, so bago ako umalis, hingi ako ng update sa iyo tungkol sa mga anak mo. Itong si Leon, nagsasalita pa din ba siya? Opo. Ganun pa din? Hindi ko na lang Pinapansin? Kunin niyo naman po kung anong iisip sa kanyang sarili, kaya nasasabi rin ka. Nasasabi niya sa'yo. Nakag-open na siya sa'yo, no? Nakakatawang isipin guys, ano? Kasi po haba nga po, natuturuan po ako yan. Babasa ko lahat. Kaya pag daw kung dumating ng araw, matuto talaga po ako. Huwag ko nang iwanan daw sila.
Galing naman ni ninyo. Na, masarap din naman po narito si Ninyo. Kaya nga po, Masarap din sa pakiramdam marinig sa anak yun, ano? opo. Na ayaw kanilang malayo sa kanila. Anong pakiramdam mo nung sinabi niya yun? Anong pakiramdam mo nung sinabi ni ninyo yun? Ay, Parang naano yung puso mo, ganun? Kasi siyempre, anak mo yung nagsabi sa'yo na, Mama, pag matuto ka, huwag mo naman sana kaming iwanan. Ganun, sabi niya? Di ba? Yung bata nagiging open na sa magulang. At yun yung gusto ko talaga mangyari. Kasi mas maganda pa rin na open sa magulang. Kasi yun yung maganda makasanayan nila na if in case man na magbinata sila, kapag kasi sila ay lumapit sa kaibigan, minsan hindi naman lahat itutuwid sila o ibibigyan ng payong matuwid. Pero yung nanay, kahit kailan hindi yan bibigyan ng payo na makakasama sa kanya. Kaya doon ako naniniwala, kaya gusto kong maging close talaga sila. Okay, so sige Ate Ninya ha, babalik ako sa isang araw. Dadala din ako ng grocery sa'yo. Pero yung pera mo, ikaw na muna bahala dyan, okay? Sige po, dadaan ako kay Ate Lindy kung nandiyan, ha? Para paliwanag ko sa kanya kung ano yung kinakailangan gawin dun sa mga IDs mo, ha? pag lalagyan po picture, titigasin. Papatigasin. Oo, ilalaminate. Lalagyan ng plastic na cover para hindi masira agad. Ano? O nga pala, may good news ako sa'yo. Kung ngayon dumating na yung mga materialis doon kala Kuya Mike, nagpa-deliver na kami doon ng materialis. Tapos ito naman sila ay isusunod na namin pa-deliveran. Ano? Hindi lang talaga namin masabay-sabay kasi tagi-isa lang kami ng katawan, tatatlo lang kami. Oh. Nga po, makasama rin daw kunin niyo ako doon. Saan? Sa kanila. Sino? Ako. Kanino? Doon ho, pag ho kayo. Kala Kuya Mike? Opo. Sino may gusto? Ang Ate Salmin. Charming, gusto ko niyang mapapunta doon. O sige, tingnan natin kung sa isang araw ay makapunta tayo doon. Tingnan natin kung may tinatrabaho na sila Kuya Mike. Ano? Kasi nandun yung materialis, sila dala na kanina. Wala na po. Oo. Si Kuya Mike din naman ang gagawa nun. Kapag wala siyang trabaho, siya yung magtatrabaho. Hindi naman yun biglaan parang kagaya nito sa yung ilang buwan lang natapos na. Yung kanya, utay-utay lang. Ito naman po araw-gabi ang gawa ko. Ito. Oo, araw-gabi naman kasi. Oo nga pala, lagi ko itong nakakalimutan. Kapag si Kuya Mark ay gawa na ng nitong kusina nila, ipapasabay ko ito, please, paalala mo lang sa akin natin niya. Palagyan ko ito ng taliso para mas magandang tingnan. Ha? Sa kapong gate. Sige, ng maliit na gate, ano? Opo, Kasabay nung hagdanan doon sa likod, ha? Paalala mo, ha? Pati sila, sana maiparemind sa akin na kapag nagsimula si Kuya Aris, ilang tiles lang yan, oh. Kukunti lang yan. Kung si Kuya Aris na din yung gagawa niyan, ilang tiles lang yan, oh. Makobera na yan. Para na sa ganun, mas malinis tingnan dito. Ha? Tapos ang chinelas nyo doon lang, hindi naman lang ipasok. O ngayon, pag talis na to, hindi ko na ipapasok sa sapatos ko. Ha? Opo. Okay. So, sige, punta na muna kami doon, kaya tilin. Ha? Oo, kami. Naroon yata ako sa inyong sasakyan. Yung ibibigay ko sana po sa inyong sulat. sulat nandun. Saan nakalagay? Sa katayo po ako. Sige, kukunin ko at babasahin namin sa camera. Hindi, sa camera gusto. Ha? Hindi, babasahin ko sa camera yun. Oo. Babasahin ko sa camera yun. Ha? Kayo po. Hindi, kung private yun, hindi ko na babasahin. Bakit mo inom yan? Para bukas yan. Kung may ibang maapektuhan, hindi ko babasahin. Ha? Okay, sige. Kukunin ko na itong microphone natin niya. Pupunta kami doon kila Atiling dito daan ako doon. Ha? Sige. Tara, punta na kami. Ganyan. Ha? Sige, kain ka lang dyan. Punta na kami, Atiling niya. Okay po. Tara. Para makauwi tayo ng may liwanag pa ngayon, no? Sunod-sunod din kami na itong mga nakaraan. Umuwi kami, gabi na talaga eh. Madilim na, kumbaga. So nagtawag sa akin si Kuya Mike kanina, dumating daw dun yung materialis kanina. Tay, punta na po kami. Oo. Opo. May nag-contact po sa amin nilapit yung kapatid niyo po ba yun? Alright, ganda ng araw. Anong oras na ito? Isasabi ko.
Ito yung gustong gusto ko. Hapon na pero napaka liwanag pa din ang araw. O, tinan nyo. Di ba? Ito yung maganda. Papakiusap ko sa'yo ulit ha. Tuloy-tuloy mo na pagtuturo kay mama mo ha. Pakiusap ko yun sa'yo ha. Ako bilang parang kuya mo na nakikiusap sa'yo ha. Galingan mo. Kasi natutuwa. Alam mo ba natutuwa si mama mo? Sabi niya, tinuturuan mo daw siya. Masaya daw siyang tinuturuan mo. Kaya tuloy-tuloy mo. Napapasaya mo yung nanay mo. Ha? Tuwing ano kayo mo siya tinuturuan? Ha? Tuwing ano mo siya tinuturuan? Gabi po. Gabi? Napupuyat yata kayo naman. Kakaturo. Maganda yun. Ano na yung banding niyo yun.